Matapos ilunsad ng administrasyon ni Pangulong Duterte ang seryosong paglilinis sa Manila Bay, nakitaan na raw agad ito ng malaking pagbabago. Ang dagat na dating mabaho, puno ng basura at pinandidirihan, ngayon ay dinudumog ng mga tao at tila nagiging selfie capital na ng Metro Manila. Karamihan pa sa mga dumarayo sa Manila Bay, mga estudyante o kabataan, matapos mag-viral sa social media ang mga naggagandahang larawan sa tabing dagat. Yan ang tututukan natin ngayon dito lamang sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Ito ang kumakalat na larawan sa social media ilang araw matapos ipatupad ng pamahalaan ang seryosong paglilinis sa Manila Bay. Ang ilan pa nga hindi mapigilang ikumpara ang political will ni Pangulong Duterte sa mga nagdaang administrasyon. Aabot na sa 45 tons o 11 truck ang nahakot na basura sa unang araw pa lamang ng paglilinis sa Manila Bay nitong linggo. Kaya marami raw ang nagulat sa malaking pagbabago ng karagatan. Bukod sa malinis na paligid, meron na ring mga ibon na dumarayo malapit sa Pampang. Kaya naman, kabi-kabila ang selfie ng mga Pinoy na tila naging turista sa sariling bayan. Iisa ang dahilan ng mga local tourists na dumayo sa lugar. Ayun nga po na balitaan namin regarding sa rehabilitation ng beautiful Manila Bay. Na-curious po kami. Check lang namin kung totoo na sa Facebook. Kasi maganda. Isa rin ang kanilang reaksyon matapos personal na masaksihan ang malinis na Manila Bay. Todo puri sila sa pamahalaan dahil sa magandang resulta ng kampanya nito. Okay po, wala nga akong paglagyan yung kasiyahan ko nung nakita ko siya eh. Kaya nga, ang dami kong picture eh. Thumbs up 100 times. Duterte yung ko talaga eh. Avid fan. So, nakatrack ako sa ginagawa niya. Dagsa naman ang tao sa Manila Bay lalo na sa pagsapit ng sunset. Hindi magkamayaw ang mga tao, kanya-kanyang kuha ng picture sa kanilang mga cellphone. Pero ang mas kapansin-pansin, karamihan sa mga dumarayo sa lugar ay mga estudyante ng Metro Manila. Kasi sabi maganda na daw. Tinignan po namin kung totoo. Kung totoong malinis na po yung Manila Bay. Malinis naman. Hindi na po katulad ng dati na maraming basura. Ang isang grupo naman ng mga estudyante na ito sa mismong tabi ng dagat na isipang tumambay. Dito raw nila na pagkasunduang magpalipas ng kanilang bakanteng oras. Masarap sa mata. Hindi kumiligo na kami. Gusto namin magano. So wala lang kaming pamalit eh. Ang mga estudyante naman na ito sa halip daw na nakagawian na tumambay sa mall, nagdesisyon sa Manila Bay magpalamig. Malinis na po kasi yung Manila Bay, kaya gusto pa namin makita. Pwede na po pagtambay ng mga estudyante, ganun po. Imbis po na mag-mall dito na lang. Hindi na siya kagaya ng dati kasi nung mga pumupunta kami dati, yun, nung nandun ka palang malayo palang amoy mo na maganda, gumanda siya. Tapos nawala yung mga although meron pa rin pero at least nag-improve. Maging mga banyaga hindi mapigilang mamangha sa laki ng ipinagbago ng dagat. Meron pa ngang isa na hindi mapigilang maging emosyonal sa kanyang post sa social media. Weeks and months, I've been walking by here every day, and this whole area was full of trash. Full of trash, not only on the sand, but all the way to the water. And look at everyone here is enjoying the view, enjoying the sand, taking selfies, as Filipinos are known to do. It's very beautiful and very inspiring. Filipinos deserve better, and this is what they deserve. Panawagan naman ng mga dumarayo sa Manila Bay, sana raw ay magtuloy-tuloy at hindi ningaskugon lamang ang paglilinis sa dagat para tuloy-tuloy na rin na maging tourist attraction ang nasabing lugar. Bilang patunay naman na seryoso ang pamahalaan, 3 malalaking establishmento malapit sa Manila Bay ang agad ipinasara matapos makitaan ng mga paglabag sa environmental laws. Ang Aristocrat Restaurant, Gloria Maris at San Miguel by the Bay sa Esplanade ay pawang napatunayan na direktang nagtatapon ng kanilang mga dumi
sa naturang karagatan, kaya agad ang pagpapasara nito. Nauna nang nagsara ang Manila Zoo na direkta ring nagdudumi sa Manila Bay.